Pupunta kami kay Paul sa Lodge e-bike. Sunduin ko muna si teacher. Doon nagsiservice. Alam ko on call si Paul doon pero I doubt kung siya magse-service sa amin. By the way, bumili ako kanina ng itlog na large, ano ba yan? Jumbo, yung pinakamalaki. Lambot ng shell kasi nun Naka-tray siya. Tapos nakalagay sa top box. Alam niyo naman yung shocks na ito. Matagtag. Kahit nagpalit na ako. Halos kalahati yung barag. Basang-basa yung tray. Binilang ko ilan? 11. Yun talagang tagas Hindi pa kasama yung basag lang. Ang ginagawa kasi nung wais na boy doon, inaano niya, tinatatlong tray niya, hinahati niya tapos alternate. For some reason effective yun. Nakalimutan kong ipaganon sayang. Pinag-aano ko na lang, taas number ko ba, number 2. Nilagay ko na lang muna sa bowl, punong-puno yung bowl. Mamaya pag-isipan ko baka gawin kong ano. Masarap yung leche plan sana kaya matrabaho Ayan, naka-chinelas, naka-short, naka-sleeveless. Yan ang ideal sa nagmumotor. Sumisemplang ang tao, hindi naman yung sa mga sumemplang, hindi naman nila sinasabing kagustuhan ko yung pagsemplang ko wow, mahabol sa ambulance It's always, I did not see it coming. It's always hindi nila fault. Kahit anong iingat mo pag ikaw sinalpok. Yung pinsan ni teacher, ano yon, maano talaga magmotor yon, lagi talagang naglo-long ride yon sa motor. Sumemplang siya, may sugat sa kamay, sa dibdib, sa muka. Sabi ko, hindi siya naka-helmet. Sabi, naka-helmet. I'm going to assume na yung helmet niya half face. Kasi kung naka full face ka, hindi ka basta-basta magkakasugat sa muka. Hindi basta-basta. Unless na sobrang lakas na wasak mo, very unlikely mawawasak na. Or may bagay na lumusot sa ano mo, or bukas yung visor mo. Maraming mga factor, very very unlikely. Hindi ko na interview kasi pinapost daw niya sa Facebook niya na ginagamit yung mga sugat niya. Accident is always unintentional. That's why you should be intentional in your gear and protection and driving defensively and maintaining your motorcycle, the brakes, the wheels. Mind and eyes on the road at all times. Kaya ako minsan pag salita ako ng salita, sasabihin ko, teka, focus lang ako. Kasi may mga critical na intersection, kalsada, etc. I would rather na hindi nagsasalita para focus ako sa driving.
stress ako. Pupunta kaming Pasig ulit. Iniisip ko pa lang, bakit ano ba meron sa Pasig? Ba't napaka-stressful ng lugar na yan? Stress ako. Stress ako nung huling punta namin dyan eh. Napakaraming sasakyan. Motor, sasakyan, e-bike, bisikleta. Ko alam kung saan tayo naputol. Parang pag natatagtag pa lang, ngayon ko lang na ano, tatagtag siya, matagtag kasi masyado tong ano to. Kaya pala may nag-imbento ng ano, try ko bumili nun sa 1212. May nag-imbento ng ano, ng phone holder na ano na may shock absorber. Palagi ko doon siya namatay eh. Matagtag nga kasi talaga. Ano pala yan? Nakaka-apekto pala yun. Oh, anong oras pa lang? 2:00. Sumulong pa to. Paano nasa Pasig? Wow. Kailangan kong i-suffer yung ano. Kailangan kong i-suffer yung biyahe sa traffic. Tapos kung ano oras nang matapos doon, ano tawag nun? Ano na yon? Tawag doon eh, rush hour na, OMG. Kung matapos man na. Kailangan mag-uno tayo rito. Ito naman di siya gumalaw. Delikado yun eh. Sisingit ka, naka-stop, sabay gumalaw. Kasi there's a chance na hindi kanya nakikita. Hindi kanya napansin. Pwede siyang pumihit ng manibela na hindi tumitingin. Ipit ka, truck. Yun. Lalo yung malalaking sasakyan, yung ganito. Ford, Everest, ganyan, Fortuner. May mga blind spot yan eh. Upo ka sa upuan yan. Tapos ano ka ng bata sa harapan, yung nakabisikletang bata, yung trike na bata. Tingnan mo, makakita mo. Kahit nga kotse lang eh. Kasi nga mataas. Saka mahaba yung usok. So for the longest time, lagi kong suot yung reflector ko eh. Kailangan pagkakamalan akong MMDA. Kasi ganun yung design gamit ng traffic enforcer. Traffic enforcer, MMDA, police, iisa design. Na bumibili ako ng sa Quiapo, iisa lang, yun lang ang meron. Yun lang ang meron na green. Gustuin ko man ng ibang kulay, yun lang meron. Siyempre gusto ko rin yung green. Dikit na dikit to yun. Ipit ako dyan, Brad. Kahit saan magpunta, brother. Number 1 na nga tayo. Para hindi masakit sumingit. Papakanabangan ko ng gusto yung numbering ni na ginawa ni Paul.
Interest lang talaga yung hindi kakapit. Kaya nga kami pupunta ngayon doon. Para ano? Para ano, gawa ng paraan. Mabuti from 1 to 2, ramdam ko yung galaw ng andar. Pero yung 2 to 3, wala na, abot pa ba ako? Masingit dito. Stop na. Napawisan ako Kaya pag ganito, ang suot ko yung dry fit. Suot ko dry fit. Para hindi ako mabababad sa pawis. Pag dry fit kasi at least yan. Ano yan? Exactly what it is. Pag napawisan ka, madaling lumusot yung pawis pababa o madaling matuyo yung nylon. Kasi pag cotton, pag once na nabasa yan, hanggang umuwi ka na yan, lalo yung basang basa. So ganun yung signal light Inabili kong signal light flexible, yung mahaba, yung panglikod. Yun yung nakakabit sa likod ngayon. Flexible siya. So may pag-asang masurvive niya yung sagi-sagi ng tao sa paradahan. 2-prong. Yung ko ay 2-prong din pala yung ko 2-prong din naman yung flasher ko. Pero pag ikinabit mo siya sa wiring, permanente lang siya naka-on. Permanente lang siya. Dapat dito pay attention ka nagpapatakbo sila ng papatakbo sila ng stop. The only tool na meron ako ngayon, ayoko rin masyadong mabigat is pag pala nagche-check up ako ng mga slugs kung masikpit pa. Only tool na meron ako ngayon is yung isang set ng allen, yun lang. Kasi dinala ko yun dahil in-adjust ko yung side mirror. Bigat ng tools ko yung para sa slugs, para sa wala pa nga yung plies, mga isang set ng plies dun plies, long nose cutter, wala pa screwdriver, flat screwdriver, yung star, yung bigat doon sa sling bag. Tsaka meron akong charger ngayon, yung fast charger, at saka yung fire extinguisher isa. Yan laman ng top ng ang tawag sa ilalim, U-box. U-box may mga malalaking butas, tatakpan ko pala ng tape yon. Walang tape sa bahay. Kahit yung film lang na tawag nun yung film. Film na plastic, kung may mahanap ako, iglugan ko, pwede rin. Para huwag mahulugan ng gamit sa loob. May mga butas doon malalaki. Tuyo dito
Tagtag talaga nitong KS. I would imagine yung mga ano, mga pangkarera ng motor, yung mga ano, matutulin. Matagtag yon. Tama ba? Kasi merong milyonero na ano, na nagkwento. Sabi niya, nung yumaman siya, hindi naman kasi siya born millionaire eh. Parang self-made millionaire siya. Nung yumaman siya, kumakaga siya ng sports car. Sports car niya, yung Porsche. Tapos, hindi daw nasisiyahan yung girlfriend niya. May girlfriend siya. Sabi niya, hindi daw komportable. Siyempre, yung babae, habol niya yung comfort, diba? Sa biyahe. Tagtag daw. So, pinalitan niya ng Mercedes-Benz yung sports car. Sports pa rin. Pero Mercedes-Benz, siyempre, Mercedes-Benz medyo ano pa rin yan ng ano, luxury. Nagagandaan yung suspension, ganyan, lagyan ng luxurious leather seat, etc., etc. Basta yung ano, hindi matagtag. So I would imagine ganun din sa motor. Kasi saan ba yon? Yung feature sa ano, sa sports car na may button na sports mode, ganyan, rough road mode, mga ganyan. Ano, pag naka sports mode siya, teka, focus lang tayo, may malaking truck eh. Hindi lang basta truck. Sa packing trailer truck. Sorry for my language. Bulag yan, bulag. Bahay ang dala niyan, bahay. Ano? Gitna ng highway, pothole. Yung double visor nitong helmet, pinag-uusapan namin ni teacher. Kasi kapag masakit ang araw, pag umaga, alas 7, alas 8, or pag hapon, alas 4, yung tutok sa mukha mo yung araw. Bali, wala yung double visor. Sabi ko, nung naka-double visor ako at dumaan ako dito sa ilalim na yan, nakakakita pa rin ako kahit papaano. Sabi ko siguro yun ang purpose ng double visor, na hindi gaanong madilim. Kasi magpapanik ka eh. Lalo na kung 2 hands on ka sa ano, manibela. Ako hands on ako sa manibela eh. Magpapanik ka kapag ano, dumaan ka dyan tapos kailangan mo pang iangat yung visor mo dahil madilim. Instant madilim. Kahit mag-ilaw ka, magpapanik ka. So, kaya siya hindi ganun kadilim. Ayan, suggestion ko, monochromatic. Medyo mahal kasi yung monochromatic. Sabi ang traffic Anong oras? Anong oras umalis? Uy, anong oras na? Tagal ko? Ba't ganyan yung oras? Na-stress pasado na ba? Wala. Ganun ka traffic. Tagtag. Tagtag. Ramdam na ramdam ang tagtag. So, kung dito ang mounting ninyo, lagi na para di matagtag si cellphone, yung ano, alam ko mura lang yung dumaan sa FYP ko yan ng ano eh, ng Shopee. Parang 100 plus lang. Ano siya, parang claw. Tapos may shock absorber. Siguro makalug pa rin, pero kahit pa paano, hindi direct na direct yung tagtag.
Mas safe pa yun kasi nakaklo yung lahat ng ano eh, side. Pero hindi siya Motowolf. Chinese lang. Kung namang brand niya. Ano mang ganun. May ganun ba Motowolf? Ewan ko. Maganda kasi Motowolf eh. Naka-stainless. Mga tornilyo. Open ba tayo? So yung lulusot na sasakyan na yon, ibig sabihin kakaliwa siya, yung U-turn siya. Wow, katakot. Antayin mo yung mag-stop. Chicken dance, chicken dance. Makakakanan boy. Kanina ka pa signal. Ang mahal kasi ng pairings eh, lalo na kung ano, alaga mo. Kaya yung iba talaga naglalagay ng ano, bakal protection. Additional weight nga lang kasi. Tagtag. Yung ano hindi ganito katagtag eh. ADB. Pero hindi siya ganito kabilis. Takbong pogi yung ADB. Takbong pogi. Naka-default. Naka-default siya sa takbong pogi. Walang mga tao dito. Pasok yung tres oh. Tapos lang tayo. Sobrang laki, sobrang taba ng ano nito. Sobrang taba ng ano ng handle. Wag para. Wag para hihintuin sa sasakyan eh, pa side. Hindi pa siya masyadong ano na briefing paano mag-traffic. Wag para. Pahawi ba, pahawi. Para doon lang kayo sa kanan ganyan. Natutunan ko yan pag nag-a-assist ako lagi sa truck. Lagi ako nag-a-assist pag sa truck kasi pag hindi there's a good chance ay hindi pala umaandar yung umaandar ba? O tama, check ko yung oras 3:27. Tama yung oras. Okay, check ko mamaya. Oh, stop na. Stop na kayo. At kami naman ay titigil na dito. Kabagalan ng traffic. Oh, grabe. Tapos pupunta kami ng Pasig. Wag. Uuwi galing Pasig. Wag. Risked na lang. Kung kaya ni teacher, pagod na rin yun. Gusto na rin umuwi eh. Ang risk lang na ito, pag pinagpabukas namin is
ano, ah, hindi ka agad matapos. Pero technician yun. Mabilis nung kumilos ng technician, di kagaya ko na pulido. Technician, ang habit niyan tapusin ang trabaho. Kaya binabantayan dahil baka kung anong isaksak na tornilyo na ano. Madalas yung technician pag nagbukas, ano ba, maraming ano, nanganganak yung tornilyo eh. Kasi halimbawa, bibigyan ko siya ng ano, galon ng ice cream, o dito malagay yung mga kakalasin mo. Naikabit na, tapos na yung trabaho niya, dahil pang tornilyo dun sa galon ng ice cream. So isipin mo, saan yun? Saan nakakabit yung mga yun? Ramdam ko yung ano, ganda ng kapit ng gulong sa harap. Yung gulong ko sa likod pang highway kasi, pang banking. Although yung gulong sa harap may ano, curved din siya, pero may konting ipin. Kaya nga maingay. Maingay sa asfalto pag matuling ka. Napagkakamalan ko siyang ano eh. Kakamalan ko. Teka, kakaliwa pala tayo. Focus muna tayo. Oh, grabe yung bukaka niya. Tatakot sa tuhod mo, Brad. Takot na sa tuhod niya. Baka sumabit ah. Sige. Anong ka na? Yung kargamento niya malapad. Kaya, anong motor niya? Cambio ba? Di cambio yung motor niya. Yung mga pang cargo talaga. Merong video sa China yung bundok. Hindi siya kalsada, mukha lang siyang ano, lakaran. Pero may motor na ano, nagbibiyahe. Yung mga nagbibiyahe, mga dumadaan, mga nakamotor. Mga ganyan motor, puro di cambio. Mga barako, mga ganyan. Tapos, lahat ng driver babae. Sa video, puro babae. Yun, dahil para mas exciting o I'm going to assume na ano, may turot pa rin dun sa video na yun dahil ikaw ba naman gagawa ng video ng ganun kahirap? Puro babaeng driver. Tapos yun, ganyan nga, may mga kargong ganyan. Tapos sa sobrang liit ng kalsada, hindi na nga kalsada eh, daanan na lang eh, pang tao lang eh. Pag sa kurbada, sa puro siko, sobrang liit ng siko, pag may kasalubong, hihinto talaga yung isa, magigibway, lalagpas ka sa siko, ganyan, basta hindi kasya na ano kayo, na salubungan lusutan, hindi, kailangan may magigibway. Pero mabundok, pero ganyan yung motor na puro de cambio. Dapat talaga de cambio kasi gagalitin mo yung makina eh, para makaahon. Nakaprimera ka lang. Pagpalusong naman, ganun din, segunda mo para hindi masunog yung preno. Segunda ka lang, alalay ka lang sa preno. Kargado, ganyan. Siyempre, akyat panahon ka na rin lang ng bundok, dala ka na ng supplies mo, di ba? Masyado ng hapon. Uwi na lang, ano ba? Tanungin ko si teacher. Hindi siya pagod.
Kung pagod na siya, uwi na lang, risked na bukas. Ako magbubukas sa kanila bukas. Pagka hatid ko kay teacher, diretso na ako doon. Tapos yung tuta, mamaya, anuhan ko. Dapat yun, dinidextrose yun eh. Meron akong dextrose powder eh. Anuhan ko. Tag nito, paiinumin ko ng dextrose powder. Para talaga yun sa mga tutang ganyan eh. Dalawa pala sila. Kala ko isa lang. There goes my 6,000. 6,000 yun yung tatlo. Tapos si Demon, medyo sira na rin ng tiyan. Matamlay, medyo ano na rin. Sana antok lang Sana antok lang. Mas kasgulong ko yun sa buhangin Sana antok lang. Pero sira din ang tiyan niya. Woo! Kita mo. Ito na tayo sa ano. Asya yan. Kailan pa yan? Kailan pa tayo makakalusot? Baba. Bago pa nauso yung mga man-made humps, mga 80s, may mga uso yung naglo-lowered eh. Although yung year na yon, grabe ang lubak. Lalo na yung si Cory na, yung president. Grabe yung lubak. So, pag naka-lowered ka, naka-lowered ka, may ka na, sumayad ka sa lubak. Pero pagdating naman sa humps, dito na pala si teacher sa dentista. Tawagan ko na si teacher. Okay, see you later. Tawagan ko si teacher.